nabasa isang story. Ito is a true story ng mag-asawa. Pangalan niya si Toto. O si Tony Toto. Sa Amerika yata yun. 5 beses yung pinagplanuhan ng asawa niya na ipapatay. Ang kasama ng asawa ay yung kanyang kalaguyo. Chismis, Ngayon, yung 2 beses, umuba siya ng tao para palungkukin ng baseball bat yung ulo ng asawa niya hanggang sa ikamatay. Pero miraculously, nabuhay itong si Tony. So, 2 beses yun. At kung 3rd time, ang ginawa ng babae, naglagay siya ng alambre sa hagdan na hindi alam ng asawa niya para matalisod yung asawa niya dahil makakataas yung hagdan at pagbagsak niya, pasag ang bunga, patay. Pero alam niyo, nabuhay pa rin. Nung 4 beses, umupa siya ng heart killer para barilin sa dibdib yung asawa niya. Nagkaroon lang ng minor injuries. At yung isa, nilagyan niya ng papatulog yung juice ng kanyang asawa. At pagkatapos habang tulog, meron siyang inutusang bumaril sa utak. Nabuhay pa rin. At dahil sa napatunayang ang may kagagawan sa mga pagpatay na ito ay ang kanyang asawa, nakulong po yung babae. Alam niyo ba anong ginawa ni Tony? Every week, kasama niya yung 4 nilang anak at dumadalaw sila sa kulungan. Every week, hanggang sa makalaya na yung babae. At alam mo ba, pag uwi ng bahay, habang yakap-yakap niya asawa niya, tinanggap pa rin niya, doon pa rin niya pinauwi. At alam mo kung ano sabi niya? Alam mo, Han, mas in love tayo ngayon sa isa't isa kaysa noon. At ako yung nagtataka kung bakit ang daming taong gusto tayong paghiwalayin dahil lang sa maliliit na bagay. Hindi ang miracle doon ay kung paano siya nabuhay. The miracle there is, paano pa niya natanggap yung asawa niya after all those days, hindi ba? Hindi mangyayari yan kung wala siyang tender heart. Hello? Amen. Eh kung ikaw yun, baka sinabi mo sa asawa mo, hayaan mo siya mapulok sa pinakbuhan. Di ba? Oo. So, amen? Tender heart. Napakaganda, hindi po ba? Marinated in the presence of God. At pinakahuli na po ito. Confident heart. May 2 pa pala. Marami sa atin, kaya ayaw natin maglingkod sa Panginoon kasi iniisip natin wala tayong pinag-aralan, hindi tayo nakatapos sa Bible school, natatakot tayo o alam mo yun? Pero hindi nakadepende ang confidence sa tinapos mo kahit grade 6 lang ang tinapos mo. Amen? Amen. Ako hindi ako natapos sa pagpapastor. Physical therapy ang course ko. At kahit kayo, hindi ka na mag-aral. Boldness is taking action in the presence of fear. Hindi ngunit nakadama tayo ng fear, duwag tayo. Boldness is moving in spite of fear. Amen? Ayaw mo mabigyan ng part dito kasi natatakot ka. Ayaw mo maglingkod sa Panginoon kasi natatakot ka. Iniisip mo hindi mo kaya. Pero ako, ang dami kong takot. Lahat yung natatakutan ko. Nung bata ako, ayoko bumalik sa taas ng bahay namin kasi 2 stories ang aming bahay. Pag walang kuryente, natatakot ako sa multo. Takot ako sa aso. Takot ako sa lahat. Takot ako sumagot sa eskwelahan pagka nagre-recitation. Alam ko, sagot? Di ako makapagtaas ng kamay. Pag nakita ng teacher ko yung mata ko, alam mo yung gusto-gusto ko sumagot sa kanya ako tatawagin. Ang dami kong pinatatakutan. Pero nung ba, simula na mag-decide ako maglingkod kay Lord, lahat ng takot na wala. Pero actually, siguro nandun lang kasi minsan lumalabas eh. Pero ang pinakadakilang bagay na nakita ko doon, nahigitan. Nung magtitiwala ako sa Panginoon na alam kong kaya ko dahil kasama ko siya. At lahat ng takot ko ay mawawala ng kabuluhan dahil si Lord ang kumikilo sa akin. Amen? Confidence is not just something about what you feel, but it's something that you decide to. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? Be confident. Amen. Gusto mo ma-develop sa Panginoon? Gusto mo magamit ang buhay mo para sa Panginoon? Be confident. Hindi po ako maganda. Hindi mahalaga ako ang itsura. Ang mahalaga, ang ating confidence nakabatay in who we are in Christ. Amen? Who we are in Christ.
So, niligtas tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, our worth and value is based on who we are in Him. So, mula ngayon, kung hahayaang tapak-tapakan ka ng ibang tao dahil sa ganyan ka, hindi ko naman sinasabi mong mayabang tayo, but the point is, anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Di ba nung bata siya? Huwag mo hayaang i-minimize ka nila, huwag mo hayaang, di ba? Hamakin ka nila dahil bata ka. Kundi maging example ka in love, in purity, di ba? So maglingkod tayo sa Panginoon because we are valuable in the sight of God. You are the apple of God's eyes. Ang sweet. Mahalaga ka sa paningin ng Panginoon. Amen? Minahal tayo ni Lord kahit ano tayo, kahit gano'n tayo karami, kahit gano'n tayo kasama, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanyang grace and mercy. So be confident. Anong utos niya kay Joshua? Only be strong and courageous. We can do things afraid. Noong nagsisimula kami gawain, sa totoo lang, natatakot kami. Hindi ba? Alam mo, ang mga hakbang namin hindi ba? Hindi namin alam At minsan nga bakit? Kasi namali. Pero nung patuloy pa rin kami. We can do things afraid and that is boldness, that is confidence. Because our confidence is in Him. Kung tayo patuloy na ayaw maglingkod kay Lord, ini-assign ka. Sabi ko kay Pastora Ana, ayoko nang sayangin ng mga panahon na ma-develop ang mga tao. Dapat, pag nakita mo natin sila, bigyan natin ng part. Hayaan mo sila ma-develop. Diba? Bigyan natin sila ng pagkakataong lumago, natuto, mag-aral. Kapag nagpatuloy tayo sa takot natin, hindi tayo ma-develop. Hindi lalabas. Yun talagang nasa loob natin. Bago bumango ang isang bulaklak, kailangang bisahin. Di ba? Tama mo ba? Para tayo gano'n. So kung patuloy ang takot mo sa sarili mo, baka nakafocus ka sa sarili mo at hindi sa Panginoon. Because if your focus is in God, anong sabi ni Pablo? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So every time na bibigyan ko ng bahagi, anong isasagot mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Ikaw na po ang magtuturo. Ikaw po ang magpaprit sa ligaw. Ha? Bakit? Matay. Huwag naman gano'n. Unti-unti lang. Ngayon muna sa opening prayer. So be confident. Ayun po ba? Sabihin niya natin, I'm confident in God. I'm confident. Ang confidence natin wala sa tao. Amen. Nasa Diyos. Siya ang nabibigyan ng lakas sa atin, siya ang nabibigyan ng kapangyarihan. Sa totoo lang ako dati, hindi ako marunong magsalita sa harapan. Nahihihi ako sa salawan. Every time na re-requestan ako ng high school na kumanta, nakakapit ako sa table. Hindi niyo ako makukuha. Hindi talaga ayoko. Pero, nung naramdaman ko, tinatawag ako ng Panginoon, kailangan mag-overcome ng tao. Amen? And God calls you. Amen? Sabihin niyo, tinawag ako ni Lord. Tinawag ako ni Lord. Sabihin natin, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Ano sabi sa Isaiah 41? Fear not, for I am with you. Sabi ni Lord, fear not, for I am with you. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. So every time na ayaw mo, ang sabihin mo, I will. I will. Sabihin niya natin, I will. I will. Ayaw mong gawin ng isang bagay, pag ang tao, binibigyan mo ng bahagi, ano sasabihin niya, ipag-pray ko po. Diba? Pag-iisipan ko po. Sister, pwede ka naman mag-solid sa linggo, pag-iisipan ko po. Hindi, ang isasagot natin, I will. Amen po ba? Amen. Sabihin niya ulit natin, I will. I will. Aaten ba kayo sa linggo? I will. Maglilingkod ka na kay Lord? I will. Bakit ang iniisang kami dito ni Pastora yan? Magkakais ka na? I will. Sige pa. So I will. Si Lord, every time na mga alam mo si Lord hindi nasasabi ng I may be o alam mo kung ano labi na sinasabi? I will. I will open. I will uphold you. I will help you. I will. Ay, paulit-ulit. Basahin mo Biblia. Laging I will. Sapagkat si Lord, pag sinabi niya gagawin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, huwag natin hayaan
susunod tayo sa payo ng ibang tao, o alam mo yung mga taong walang confidence na laging kinocompare ang sarili niya sa iba? If you're always comparing yourself to others, you will not enjoy their gifts. Tama po ba? Amen. Do not compare yourself to others. Hindi naman ako kasing ganda ng boses ng song leader. Hindi ako kasing gandang sumayaw ni Sister Norma. Hindi ako kasing husay mag-presider ni Pastora Ana. Alam mo yan, do not compare yourself to others. And do not let other people run your life. Minsan, tanong sa ibang tao kasi wala tayong confidence sa sarili. Kaya ano ba gagawin ko sa buhay ko? Tanong ka na tanong dyan, siya nga hindi niya alam gagawin niya sa buhay ko. Di ba? Madali mo pa, alam niyo yung taong bumili ng donkey? Donkey na naman. May isang tao bumili ng alagang donkey sa pastor. Eh dahil pastor ang nagpalaki dyan sa donkey, tinuruan niya. Pag sinabing hallelujah, tatakbo mabilis yung donkey. At pag sinabing amen, diba? Preno. Ngayon, natuwa yung tao, sabi niya, bibili ko yung pastor. Magkano? Binayaran niya at excited siya sa kanya ng donkey, di ba? Ngayon, try ko nga, doon ako sa farm. Sumakay siya sa donkey, sabi niya, hallelujah! Dilit, parang kabayo eh. So kaya nag-enjoy siya, nakapaglibot siya sa buong farm. Ngayon ko lang nakakita itong magagandang mga puno na ito. Ngayon, dumidilim na, ano na nga ba sasabihin kapag kapahihing ito? Hindi ko naaalala. Sige, tumatakbo na. Ano na nga ba sasabihin? Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko malaman kung ano sasabihin. Sa dangin para mahintuin. Tulungan mo ako. Amen. At bigla ko nito. Kasi sobrang tuwa niya sa kanya. Andyan yung pamili, oh. Sa kanya, ito. Sabi niya, hallelujah! Kapag hinahayaan mo ang iba ang mag-drive sa'yo. Sila na lang ang nakakaalam kung paano magpalakad ang buhay mo at ikaw hindi mo alam kung paano. Baka ibulit ka nila sa balon. Amen? Learn the words. So, dahil si Lord ang magbabago sa buhay natin, amen? Alamin mo kay Lord. Read the guidebook. Binigyan tayo ni Lord ng guidebook. Paano mamumuhay? Meron guidebook. Binigyan tayo ni Lord. Amen? May mga Bible ba kayo? Amen. Bumili na po tayo ng ating mga sariling Biblia para alam natin kung paano tayo mamumuhay, papamuhay ang buhay na ito ng galap at kasiya-siya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Meron tayo dyan, no? Sa likod. Kung wala pa kayo, magtanong na kayo mamaya sa ushering table. Pagpatuloy natin. Sa Psalms 27:3-6, yan ay awit ni King David. Ang sabi niya doon, for this I will be confident. Because one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord forever. Yun ang gusto niya. One thing. Ang manahan sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako matatakot. Si Lord ang kasama ko, I will be confident. Kapag alam mo si Lord ang nasa buhay mo, hindi ka matatakot. Naglalakad ka sa dilim, syempre, huwag ka namang nagtatakaw disgrasya. Yung mga takot disgrasya, alam naman yung, diba? Pero alam mo yun, yung kailangan mo gawin, kasama mo Panginoon. Ito pala yung pinakauli, forgiving and merciful heart. Nakakailan na tayo? We must have a willing heart. We must have a tender heart or stirred up heart. A tender heart or perfect heart. Tender heart, confident heart, and lastly, forgiving and merciful heart. Bakit kasama yan? Di yata nawawala yan lagi linggo-linggo. Because one of the most important area for the believer is having a forgiving and merciful heart. Keeping and maintaining a forgiving and merciful heart. Alam mo, isang blessing na sa isang araw hindi tayo ma-offend. Sa amo natin o sa alaga natin. Amen po ba? Sino dito yung hindi na na-offend? Sinabi mo sa alaga mo, eat your breakfast. Ayaw, di ba? Ayaw kumain. Na-offend tayo. It is a blessing that in one day we will not be offended. Amen? Si Lola, kung ano mga sinasabi sa'yo.
Si Ava, kung ano mga nilareklamo sa'yo, ginawa mo na nga lahat. Pero, mahalagang meron tayong forgiving and merciful heart. Kapag lagi tayong gustong bumante, eto ang verse para sa atin. Wakas na ito. Basahin natin sa Tagalog. Malinaw ba mata ng mga tagabasa? Romans 12:16 to 21. Live in harmony. Magkaisa kayo ng loobin. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay na marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayo mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipabayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti ang masama. Amen. Napakaganda ng mga verses na yan. Amen. Siguro, isulat mo sa isang malaking papel, lagi mong ilagay sa harapan. Kasi, napakalaga naman talaga ng relationship natin, di ba, sa tao? Anong unang paalala dito? Live in harmony with one another. Live in harmony with one another. Kaya napakalaga ng forgiving and merciful heart. Bakit? Because Satan is always working hard para i-upset tayo. Yan nga lang mga kaibigan, magkakasama, di ba? Alam mo yun, kakain nga lang eh. Sa tama ka, McDo, hindi KFC, Pizza Hut, nag-away-away na to, nag-iwala-wala eh. Di ba? Nagkano-kano sila kain. Gumagawa ang kaaway ng mga kaparaanan para ma-upset tayo, para magalit tayo, para maging bitter tayo, para maging resentful tayo, para mag-away tayo, para ma-offend tayo. Isang simple lang na usapan maya-maya na nag-e-end sa away. Amen po ba? Pero dapat wala sa church na to yun. Nag-uunawaan tayo lagi at nag-aabutan sapagkat hindi tayo lahat perfecto. Live in harmony with one another. Sino may mga kaaway dito? Makipagbati na kayo. Diba? Kahit sino ba yun? Makipagbati na tayo. And every time that somebody hurts you, hello, tandaan nyo to. Ito ang gagawin natin. If somebody hurts you, number one, pray for them. Amen. Ang sabi kanina, huwag kang maghiganti, si Lord ang maghihiganti para sa'yo. Amen. Gumawa ka ng mabuti. At ang sabi ganun, meron bang sinabi, you are like heaping coals of fire in their head, di ba? Alam mo yun, nung una kong pinabasa yung Bible, tuwan-tuwa ako, sabi ko, yes! Akala ko yun, pero ano ba yung coals of fire na sinasabi nun? Ang sabi sa Proverbs, yun na yung mabubuting gawa na gagawin mo sa kaaway mo. It is a love that is poured out on the hard heart of that person that will melt their hard heart. Yun yung coals of fire. Kala mo, nakaganti ka. So, pray for them. Kasi kung minsan sa totoo lang, ang hirap ipanalangin yung taong nakasakit sa iyo eh. Diba? Oh, pray for them. Lord, I pray. Pero saan mo siya? Mabak sa lupa. Maghirap siya. Yun ang pray. Hindi yun. Ang sabi sa Matthew, nung sinabi ni Lord, pray for those who spitefully use you and use you. Ang prayer na yun ay to bless them. Number 2, stop talking about it. Hirap yata yung pastoran. Kung kailangan i-deal, sige, pag-usapan. Pero alam mo yun? 10 years old ka pa lang nung ginawa sa'yo yun. 40 years old ka na ngayon. Kabisado mo pa rin yung date kung kailan ginawa sa'yo. Stop talking about it. Dito tayo hirap eh.
Alam mo yun? Tapos ganito pa, no? Halimbawa, may gumanong masama sa'yo. Ang pangalan ay si Chris. Ibahin natin pangalan. Si John. Halimbawa, si John, ginawa ka ng masama. Tapos may lalapit sa'yo. Di ba? Ang sasabihin nung lumapit sa'yo, alam mo si John, napakabuting tao. Hindi ba ang gusto mong sabihin? Meron bang hindi alam? Yun. Hindi ba yun ang reaction mo? Kung alam mo lang kung ano ginawa sa akin niya. Di ba yun ang mga dialogue? Oo. Pero mga kapatid ko, we are children of love. Amen. Alam ko mahirap gawin ito. Kasi nasasaktan tayo. May mga taong alam mo yun. Ba't ka na? Parang tuwan-tuwa pagka nasasaktan ka, no? Pero pray for them. Stop talking about it. At if it is appropriate, bless them. Amen. At yan ang pinakamasaya. Go the extra mile. Hindi naman ang hirap kasi i-bless yung tao pinagagalitan mo. Pero gawin nyo to. You will never know what God will do to you. Makikita mo. May isang pagkakataong nagalit ako sa isang tao. May sinasabi siyang, alam mo yan talagang, pero sabi ko, Lord, I will choose to go the extra mile. Yung sinasabi ko, the extra mile, yung sinabi ni Lord sa Matthew na kapag sinampal ka, iharap mo pa yung kabila, di ba? Ay kapag hinahabol ka para kunin ng tuning, ibigay mo pa yung balaban mo, di ba? Give your glove also. And if somebody asks you to run a 1 mile, give him 2. Pero ngayon mahirap na yan eh. Kasi ang nauso sa mundo paghihigante. Lalo na sa mga mag-aasawa. Yung mga niloloko ng mga asawa nila, alam ko gusto niya maghigante. Pero mga kapatid ko, nakalilog ka na. Amen? Tapos na kami na lahat ng may asawa? Sinisip ko na ako. Para sa inyo to, itong kwento na to. Meron isang babae. Nagpunta sa forest. Huli na ito. At nakakita siya ng isang palaka. Kakaibang palaka, naipit. Di siguro yung palaka kanina. At iniligtas niya. At alam ba, pagkakaligtas niya sa palaka, biglang nagliwanag. At ang sabi niya, dahil gumawa ka ng mabuti, humingi ka ng 3 kahilingan and it will be granted to you. Yes! So sabi mo, gusto ko ako maging pinakamagandang babae sa buong mundo. Pero sandali lang, sabi ng palaka, once na nag-request ka, ang matatanggap ng asawa mong lalaki ay 10 times more than what you have received. So, okay lang sa'yo? Okay lang, sige. So, ting! Yeah? Yeah, siya pinakamagandang babae. O pangalawang kahilingan, gusto ko, ako ang maging pinakamayamang tao sa mundo. Pag naging ikaw ang pinakamayamang tao, mas mayaman sa'yo, asawa mo, okay lang sa'yo 10 times. Okay lang! Kasi kanina ako pinakamaganda, so siya pinakagwapo, kahit pagkagulungan siya ng babae, sa akin pa rin siya titingin. At ngayon, pinakamayaman ako, mas mayaman siya sa akin, mag-asawa kami, so kung ano meron siya sa akin at kung ano meron ako sa kanya, okay lang din! Yes! Pangatlong kahilingan, sabi ng palaka, gusto ko magkaroon ng mild heart attack. So yun nasa munod. Hindi natawa iba, hindi nila alam kung ano nangyari. Namatay na. Alam nila kung ano nangyari sa asawa niya. 10 times more than heart attack. Yeah. Amen? Amen. Tumawa na kayo. Para makatapos na tayo dito. Bakit kaya umisa kasi sa mag-asawa? Because of unforgiveness. Alam mo yun, wala ka ng ibang hinahanap, hindi makaganti ka sa asawa mo eh. Pero tapusin natin yung mga verses. Ang sabi lang dyan, sa amin dyan, live in harmony with one another, do not be haughty, snobbish, high-minded, exclusive, but readily adjust yourself. Kung minsan ang gusto natin mag-adjust, yung mga tao, mag-adjust sa atin. Amen? Pero ang sabi dito, tayo mag-adjust sa kanila. It's better na ikaw ang umaabot. Lagi kong naaalala ito sinabi ng pastor, mas mapala doon, mas pinagpapala yung sila ang umaabot. Kesa sila ang inaabot, diba? At ano pa? Nasabi rito, and give yourselves to humble task. Humble task.
Never overestimate yourself or be wise in your own conceits. 17, repay no one evil for evil, but take thought for what is honest and proper and noble, aiming to be above reproach in the sight of everyone. If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. May mga kaaway pa kayo? Makipagbati na po kayo. Amen? Makipagbati na kayo. Live at peace with everyone. And 19, do not avenge yourselves, but leave the way open for God's wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay. 20, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. For by so doing, you will heap burning coals of fire upon his head. Ibig sabihin, kapag ginagawa mo ng mabuti, gumagawa ng masama sa'yo, natutunaw ang kanilang matitigas na puso. Kung iniisip mo ang asawa mo napakatigas ng puso, sa paggawa mo ng mabuti, lalambot din yan. Amen? Amen? Ang isang baka na napakatigas, pakuluan mo ng matagal na matagal, ano mangyayari? Lumalambot din, di ba? Tama po ba? Meron bang hindi lumalambot? Pakuluan mo ng 10 oras. Oo, bato lang. Pero di ba't ang puso hindi naman bato? Amen. Ibig sabihin, kung may mga lumalambot, pa kayo puso ng mga asawa niyo o ng mga nagkasala sa inyo? Hello! Amen. Pag-pray mo, pakuluan mo sa prayer. Ayun mo ba, lalambutin yan. Sabihin mo, lalambutin yan. So kung may mga matigas sa puso, ito pa ang gawin nating life verse sa ating mga buhay. Do not let yourself be overcome by evil, but overcome, master evil with good. So ano sa ito, tumayo tayong lahat. Gusto kong sabihin natin lahat ito. Diba, wag ako na lang. Change yung nasa ilan. Mga kapatid ko, ang dami natin pinag-usapan, pero tandaan natin, si Lord ang ating pinaglilingkuran, siya nagligtas sa atin. Gusto niya tayo magkaroon ng willing heart, stirred up heart, tender heart. Walang anak ng Diyos na matigas ang puso. Amen? Walang anak ng Diyos na bato ang puso. Walang anak ng Diyos na hindi marunong magpatawad. Walang anak ng Diyos na maramot. Amen? So sa oras na ito, itaas natin ang ating mga kamay. Dalawang kamay. Sabihin natin, God lives in me. God lives in me. Sabihin natin na may pananampalataya, God lives in me. God lives in me. I am a child of God. I am a child of God. I am special in God's sight. I am special in God's sight. I will not let other people run my life. I will not let other people run my life. I refuse to live by my feelings. I refuse to live by my feelings. God has a wonderful plan for me. God has a wonderful plan for me. And I am confident And I am confident that God loves me. And it will never change. it will never change. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, tulungan mo kami magkaroon ng willing heart, stirred up heart sa mga panahong tinatamad na kami, napapagod, stir up our hearts, O God. Bigyan mo kami ng tender heart, baguhin mo at alisin ang mga bato namin puso, matigas namin puso. Palitan mo ng puso na gagaling sa iyo, tender heart. Give us a confident heart. Hindi na kami matatakot ngayon, Panginoon. Because we know that we can do all things through you who strengthens us and help us to be or to keep and maintain a forgiving and merciful heart. Hayaan mo lagi kami clear, Panginoon, ng aming mga conscience sa anumang mga kasalanan sa iyo at sa tao. Alam namin hindi kami perfecto. Nakakagawa pa rin kami ng pagkakamali, Panginoon. Kung minsan ay nakakasakit pa rin kami ng kapwa. Unknowingly or knowingly, nakakagawa kami ng ikakasakit ng kapwa namin. But Lord, we are praying. Kaya mo sa buhay namin, ikaw maghari, hindi ang aming mga feelings sa manaig, ikaw maging driver ng aming buhay. Kahit hindi namin gusto, kaya mo willingness namin to serve you and to follow you, yun ang masunod. Let not our will, but your will be done in our life. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, kahit marunong kami makasalanan, hindi kami perfecto. Hindi namin maabot yung pamantayan mo, but still you love us unconditionally. At hayaan mo ito maghari sa amin.
Kung minahal mo kami unconditionally, hayaan mo ibigay din namin ang pag-ibig na to sa aming kapwa. Kahit walang kapalit. Hayaan mo matuto kami umibig ng totoo, tapat, honest, sa iyo at sa mga taong binigay mo sa amin, sa aming paligid. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan ko natin.